Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:01. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong nga aga. Yen bantayan, yen sunod, yen tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong nga Pilipinas, mayong nga Western Visayas. Ako si Bing Pabiona, magadulong sa inyo sa mga nagapanguna nga Pangulong Dinalan, karon yang adlaw, Sabado. January 17, 2026. Sa mga headlines, Iloilo may bago nga special economic zone, dalago nga mga investments, kag madamo nga trabaho lauman sang mga Ilonggo. Office of Civil Defense Region 6 naka-alerto sa Bagyo Ada. Headline inflation rate sa Western Visayas sang Disyembre nagdangat sa 1.8%. International Federation of Red Cross nagbisita sa Negros Occidental para magbulig sa mga apektado sang Bagyo Tino. High-value individual nadakpan sa buy-bust operation sa Badyangan, Iloilo. Off-site parking areas sa Dinagyang Festival 2026 gintubot sang ICTTMO. Sa mga headlines mga kabyanan, ginaprobohan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtukod sang bag-o nga Special Economic Zone sa Iloilo. Ang detalye sa report ni JP Hervas, kag dugang nga mga detalye sini. Ginaprobahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagtukod sang bagong Special Economic Zone sa Iloilo City. Sandi gini sa Proclamation Number 1128, gintukod kag ginpahamtang ang pila ka parcel sang duta sa Donato Pison Avenue sa San Rafael Maduriao bilang Special Economic Zone, particular ang Information and Technology Park. Ang nasambit nga IT Park nagalapad sang kabugusan nga 48,569 square meters. Suno kay Executive Secretary Ralph Recto, ang IT Park ginauman nga makakuha sang Philippine sang 550 million pesos nga investments kag makatugas sang 2,200 ka trabaho nga magapabakod pag-id sang posisyon sang Iloilo bilang isa ka nagadako nga sentro para sa IT BPO. Ang mga special economic zones
Amo ang mga ginpili nga lugar kung sa diin ang mga negosyo makabaton sa mga insentibo sa buhis kag iban pa nga mga pribilehiyo. Depende sa ila lokasyon kag prioridad sang industriya. Headline. Nagdangat naman sa 1.8% ang headline inflation rate sang Western Visayas sang December 2025. Ang report ni JP Hervas. Nagdangat sa 1.8% ang headline 25. Ini ang mas mataas kung ikumpara sa 1% nga nabalhag sa Nobyembre 2025 apang dihamak na mas madubol sa 3.4% sa Disyembre 2024. Sunod sa Philippine Statistics Authority kung PSA Western Visayas, ang pagtaas ng headline inflation resulta sa pagsaka sa index ng food and non-alcoholic beverages. Nakitaan man sa mas mataas nga inflation ang clothing and footwear, recreation, sports and culture, personal care and miscellaneous goods and services. Samtang, mas manubok nga inflation rate ang nakitaan sa alcoholic beverages, furnishing, household equipment and routine household maintenance, transport, kag information and communication. Wala naman sa pagbago sa housing, water, electricity, gas and other fuels, health, education services, restaurants and accommodation services, kag financial services. Dugang pa sa PSA Western Visayas, ang regional average inflation sa rehiyon sa Bugos nga 2025 yara lang sa 1.5%. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Headline. Naka-alerto naman ang Office of Civil Defense Region 6 sa posibleng nga epekto sang Bagyo Ada sa Western Visayas. Yari ang dugang report. Headline. Samtang mga kabyanan, ang pahayag suno ini sa Office of the Civil Defense kay spokesperson Tina Ilostre Mayor. Naplastar na sa ahensya ang ilang mga non-food items kag nakapreposisyon na ang Department of Social Welfare and Development sang ila family food packs sa mga strategic areas sa Western Visayas sa budbuligan ang mga residente na posible na apektuhan o kung maapektuhan sang bagyo. May bugas man nga ginpreparar ang OCD-6 para sa mga residente nga maapektuhan. Sa advisory sang pag-asa, ang bagyo magadala sang moderate tubtob heavy rains. Gani ginapaligmat gid sang ahensya ang mga pumuluyo nga yara sa high-risk areas nga magpatigayon sang preemptive evacuation kung kinahanglanon. Prioridad sang ahensya ang safety sang tanan. Headline. Nadakpan sa kapulisan ang suspetsado sa pag-hold up sa isa ka taxi driver sa barangay Javeliana, Haro, Iloilo City. Ang suspetsado ginkilala nga si Mark John Carlo Bayaron Presidente, 30 anyos, kag residente naman sa barangay San Pedro, Haro, Iloilo City. Sa Iloilo City Police Office, Station 9, nagpatigayon sang hot pursuit operation ng kapulisan pag positibo nga naka-identify sang biktima ang suspetsado. Sa karon yara na sa kustudiya sang kapulisan ng suspect na hibaluan nga ginhold up sang suspetsado ang taxi driver apang nakapangita ini sang tion nga makapalagyo kag makapangayo sang bulig. Arestado naman sa kapulisan ang top 7 most wanted person sa probinsya ng Iloilo sa poblasyon Southeast Zone, Lemery, Iloilo. Ang suspetsado ginkilala nga si alias Ariel, 50 anyos, kag residente sang Ahoy, Iloilo. Qualified rape ang kaso nga ginpangatubang sang suspetsado. Gintingob nga puwersa
sang RMFB Region 6, Limery Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit kag 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company ang nagpatigayon sang operasyon. Ang suspetsado yara na sa kustudiya sa Limery Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon sang iya kaso. Arestado sang kapulisan ang isa ka high-value individual sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Badyangan, Iloilo. Ang suspetsado ginkilala nga si alias Patrick, 37 anyos, kag residente sang nahinambitan nga lugar. Nakuha sa suspetsado ang 60 ka gramo sang shabu nga nagabalor sang 408,000 ka pesos. Ang operasyon ginpatigayon nga kaginpalabot sa mga pumuluyo tungkol sa illegal nga aktibidad sang suspetsado. Makaligad sang 3 ka bulan nga surveillance na kumpirmar sang kapulisan nga naangot ang suspetsado sa illegal trade. Sa pagkaaresto ni alias Patrick, kaso nga paglapas sa Republic Act number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang iya pag-atubangon. Nagapanawagon ang Department of Environment and Natural Resources Region 6 sa publiko, lokal man o kung turista nga mangin responsable sa pagaboy sa ila basura sa nagahilapit nga dinagyang festival. Yari ang report ni Jeniel Baclay. Nagapanawagon ng Department of Environment and Natural Resources Region 6 sa publiko, lokal man o kung turista nga mangin responsable sa pagaboy sa ila basura sa nagahilapit nga dinagyang festival sa Iloilo City, kagamuman sa Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Sunod sa Department of Environment and Natural Resources, importante nga sundon ang mga husto nga pagpain sang basura ang madunot kag hindi madunot kaangay sang plastic o agod mapabilin ang katinlo sang palibot samtang ginahiwat sang mga kapistahan nga pasundayag sang kultura kag pagtuo sa mga Ilonggo kag Aklanon. Ginpangabay man sang regional office ang paglikaw sa single-use plastics kag kung mahimo magdala na lang sang kaugalingon nga reusable water bottles kag eco bags. Dapat nga mag-apply sang permit ang sino man nga luyag magpalupad sang drone sa highlight sang dinagyang festival kag kasadyahan sa kabantuhanan. Inyagit pahayag ni Posmo Operation Division Chief Cyril Octavio nga restricted gid ang paggamit sang drone nga wala sang accreditation halin sa ila opisina. Ang paggamit sang drone ang posible makagamit o makabigman nga security threat nga mahimo magamit sa surveillance kag bayolente nga akto dugang pa ni Octavio. Sa karon may nakasumiti na sa aplikasyon nga drone owners kag kinahanglan man nga ma-notify ang IFFI kag PIO sa Iloilo City Government agud ini ma-monitor sa mga highlights sang event. Mahimo mapumpiskar ang mga drones nga padakpan nga gamiton sa tion matukiban nga wala sang permit o accreditation sunuman sa Posmo Chief kay Posmo Chief Oldarico Garbanzos. Lauman na pagpatuman naman sa checkpoints sa mga borders sa syudad sang Iloilo samtang nagahilapit ang highlights ang Dinagyang Festival 2026. Sunod kay Lieutenant Colonel Lorenez Dusaria. Yara sa napulo ka areas ang gina-konsiderar
o kung ginakabig nga pahamtangan sa checkpoints kabahin sa mga security protocols sa Iloilo City Police Office. Ginpahayag naman ni Iloilo City Police Officer in Charge Chief Colonel Welbert Parilla, sila ang magapatuban sang hugot nga pagbantay sa nanuhay-tuhay nga venue sang dalagko nga events. Ginpahanumduman sini nga nagsugod na ang pagpatuman sang gun ban sa Dinagyang Festival, bagay nga dapat magtuman ang publiko. Diwat man nga ginpahibalo sang otoridad ang pagdumili sa pagdala sang backpack kag pointed materials santo ini sa executive order nga ginpagawa ni Iloilo City Mayor Raisa Tareñas. Yara sa 2,167 ka personnel, 2,000 ka force multipliers, kag K9 units ang magalibot agud mapasiguro ang kalinong kakatawhay sang kaypatan sa highlights sang Dinagyang Festival kag kasadyahan sa Kabanwahanan. Headline. May mga additional nga off-site parking area nga mahimo mapahamtangan sang salakyan sa highlights sang Dinagyang Festival 2026 kag kasadyahan sa Kabanwahanan. Sa city proper area, ini ang Delgado Street, padulong ini sa Infante, halfway sang Rizal Street, portion naman sang General Hughes City proper, rooftop sang Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market. Sunod kay ICTTMO Chief, retired Colonel Oldarico Garbanzos, mangin first come, first serve naman ang area. Diwat naman nga ginapangabay sang ICTTMO ang mga motorista na ibili na lang ang ila mga salakyan kag mag-commute agud hindi na magdugang sang nagagutok nga mahimo mabatyagan sa downtown area sa highlights ng Dinagyang 2026. Sa Enero 23, lauban ang pagpatuman sang full road closure sa mga area, ilabi na ang sakop sang food festival. Headline. Nagbisita ang mga tagluwas sa International Federation of Red Cross kag Red Cross Crescent Societies sa opisina ni Negros Occidental Occidental Governor Bong Lacson. Kaupod sa mga ini si Red Cross Bacolod Chapter Administrator Rita Bilita Mirazol. Agud istoryahan ang mga tuwi sa ila proyekto para sa mga apektado sang Barangay Tino. Yari ang dugang nga mga detalye. Cross kag Red Cross na ni Negros Occidental Governor Bong Lacson kaupod sa maini sa Red Cross Bacolod Chapter Administrator Rita Benita Mirasol agud istoryahan ang tuhoy sa ila proyekto para sa maapektado sang Bagyong Tino. Nakip sa mga padulungan sang IFRC ang La Carlota City, La Castellana kag Moises Sa dugang mga balita, nakabalhag sa 69 kadugang nga kaso sang human immunodeficiency virus ang probinsya sang Antique sang tuig 2025. Yari ang dugang nga report. Nakabalhag sang 69 kadugang nga kaso sang human immunodeficiency virus o kon HIV ang probinsya sang Antique sang tuig 2025. Ang numero na balhag halin Enero tubtob Setyembre sang tinalikdan nga tuig. Bangod sini sunod sa Provincial Health Office, naglabot na sa 591 ang kaso sang HIV sa probinsya umalin sang 2002. Sa 69 kabag-o nga kaso, 67 sa ila mga lalaki kag duwa naman ang babayi. Ginpahayag sang PHO nga posible pa magsaka ang numero
Bangod sa karon, ginahulat pa sang opisina ang datos para sa bulan sang Oktubre tubtob Disyembre 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa labing unang kahigayunan, Nakabalhag magaliwat sang syudad, ang syudad sang Pasig, sang duathlon sa February 8. Ginatos ka runners kag bike enthusiasts ang ginalauman nga pasakop sa kompetisyon sa hiwaton nga duathlon. Ang mga ang mga partisipante magadalagan sang 5 kilometers nga magabisiklita sang 20 kilometers naman kag magadalagan liwat sang 5 kilometers. Sa mga rota sang naplastar na sang organizers kag sang Pasig City Government. Suno kay Team Pabalhas co-founder Reynard Coloso Bugaay nga amo ang organizers sang duathlon, ginakalipay gid nila ang bug-os nga suporta sang Pasig City Government sa kahiwatan nga tuban kaaktibo sa paghiwat sa mga national kag international sports event. Sa suporta sang lokal nga panguluhan, ginalauman ang isa ka matalunsay nga kahiwatan nga ma-enjoy gid sa mga partisipante. Sandig sa kanaon, bulletin sang FIVOX. Sang Enero 16, nagbugas ang abo sang makaduha ka beses ang kanaon sa makaligad nga 24 oras. Ang ashing activities o kung pagbugas ng abo naglawig sa 23 tubtob 168 minutes. Samtang naglabot naman sa 46 ang na-monitor nga volcanic earthquakes sa kanaon kag sulfur dioxide flux nga 1,298 ka tonelada kada adlaw sang January 15. Sa pihak sini, wala gin pasaka ang alert level status sang bulkan kag nagapabilin sa alert level 2. Nag-issue sang Executive Order Number 003 si Governor Arthur Defensor Jr. nga nagadesignar kay Attorney Ruel Von Superior, Department Head sang Provincial Population Office nga magapamuno sang Executive Assistants kag Chief of Staff sa opisina sang Gobernador. Concurrent ini nga posisyon kag gusto diin ang Executive Order ang ginpirmahan sang Gobernador sang January 12. Sa among Executive Order, ginamanduan si Attorney Ruel Von Superior nga magpirma sa mga dokumento nga kinahanglan pirmahan sang Gobernador pareho sang mga masunod: obligation request, project procurement, management plan, purchase request para sa inisyal nga purchase, daily time record, travel orders sa mga personnel within the province, accomplishment report, overtime work program, acceptance report, inspection report, official receipts, payroll monitoring reports, endorsements, reimbursement, o payment, kag individual performance commitment rating forms, requests from other offices and departments and other administrative documents, pagluwas sa pagpirma sa mga dokumento, gibandoan man pagid si Attorney Superior nga mag-review sa mga dokumento kag iya i-countersign antes pirmahan sa gobernador kag magahatag sa iya opinyon. May kaangtanan sa pag-disburse sang pondo sang probinsya. Maghimo sang legal research sa ipapanaog nga executive order kag services sang gobernador. Ginanunsya ni Iloilo City Mayor Isa Treñas nga hindi na kinahanglan sang permit sa mga luyag, magsuksok sang dinagyang costume kag magpa-picture sa mga bisita. Ginklaro man sang alkalde na hindi na magsukot o kung wala nagasukot ang syudad para diri tungod wala sang ordinansa nga pagabasehan. Ini bilang paghatag naton sang kahilwayan para sa mga luyag mag-enjoy sa dinagyang festival. Pahayag pa sang alkalde. Ang aton lang hingyo nga hindi lang magsablag
sa mga naga-perform, mga tribo, sa mga judging areas, kag sa mga dalanon, nga pag-aagyan sang tribo, kag sang mga nagasadsad, dugang pa sang alkalde. Amaya to mga headliners, boss, nga gintipon sa hulot balitaan sang DYLL, Radio Pilipinas, Iloilo. Sa ngalan sa mga production staff, mga kabiyanan diri sa Radio Pilipinas, Iloilo, kag sa engineering. Mga partners ko naman sa bunyang aga, sa bahin sang studio, si Alan Defante. Sa bahin sang transmitter, si Pipoy Magallanes. Magtutok sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page sa amon sa diyang mga balita kag mga programa. Lakit man ang amon sa nga hook-up program sa amon sa diyang flagship station sa DZRB sa Metro Manila. Pwede gid makatanaw sa amon sa nga YouTube channel Radyo Pilipinas Iloilo. Gina-imbitar ko man kamo nga mag-like sa amon page Radyo Pilipinas Iloilo kag sa amon sinid Radyo Pilipinas sa inyong mga lilisuan sa inyong mga radyo 585 kHz. Salamat gid sa inyong pag-upod sa akon for this edition. Ako naman si Bing Pabiona, Pilipinas. Maayong aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuho dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense. Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.